Naniniwala ka ba na kahit na anong talino ng isang tao ay nagiging tanga pagdating sa larangan ng pag-ibig? Minsan daw ay nagiging bulag pa nga ang isang tao na kahit harap-harapan na siyang niloloko, ay patuloy pa rin siyang nagmamahal. Hanggang saan nga ba ang hangganan ng isang tao pagdating sa panloloko? Hanggang kailan niya kayang maging bulag at bingi sa katotohanan? Dear Papa Dudut, hanggang ngayon kapag naaalala ko ang pangyayaring ibabahagi ko sa inyo, ay nasasaktan pa rin ako. Kaya naman mahirap para sa akin habang ginagawa ang sulat na ito. Pero mas magandang marami ang makarinig nito para kahit papaano ay maging aral na rin, lalo na sa mga kagaya ko na kapag nagmahal ay ibinibigay ang lahat-lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalan na Jody. 34 years old na ako sa ngayon at single pa rin. Galing kasi ako sa isang napakasakit at mapanlinlang na relasyon na nag-iwan sa akin ng matinding trauma. Hindi ko na alam kung kaya ko pa bang magtiwala sa mga tao nang dahil sa nangyari sa akin. Maayos ang trabaho ko, hindi ako galing sa mayaman na pamilya, ang totoo niyan. Isang kahig, isang tuka ang buhay namin noon. Pero tinaasan ko ang pangarap ko at hindi ako tumigil hanggang sa naabot ko yon. Ang gusto ko lang naman ay makaahon ang pamilya ko sa kahirapan. Dahil ang tingin sa amin ng mga kamag-anak namin sa side ng nanay ko ay napakababa. Yun ang naging motivation ko sa buhay kaya talagang nagsumikap ako, Papa Dudut. 4 kaming magkakapatid at ako ang pangatlo. Nag-asawa na agad yung mga mas matatanda sa akin. Nang magkaroon na ako ng magandang trabaho ay pinag-aral ko lahat ng mga kapatid ko. Pinilit kong isantabi muna ang kaligayahan ko kagaya ng pag-ibig. Pero sabi nga kapag kumatok na ang pag-ibig sa puso ng isang tao, mahirap na hindi papasukin. Nagkaroon din ako ng boyfriend pero isa lang. Nag-break kami kasi hindi ko siya nabibigyan ng oras. Naiintindihan ko naman ang ex ko na yon kung bakit pinili niyang makipaghiwalay sa akin. Hindi ko kasi talaga kayang gawing priority ang pag-ibig ng time na yon dahil ang gusto ko ay makapagtapos ang lahat ng kapatid ko at makatulong kaming lahat sa mga magulang namin. Hindi naman sa pagiging mayabang pero ako ang naging breadwinner ng family namin ng panahon na yon, Papa Dudut. Wala naman akong pagsisisi kasi nagawa kong patapusin ng college lahat ng kapatid ko. Ngayon ay may kanya-kanya na silang buhay at maayos na trabaho. Hindi na kami na mamaliit ng mga kamag-anak namin. Siguro nga'y nagulat pa sila sa nagawa kong yon kasi sobrang liit ng tingin nila sa pamilya namin. Sa edad na 31 ay nagkaroon ako ng sarili kong bahay. Paminsan-minsan ay dumadalaw pa rin ako sa pamilya ko lalo na kapag nami-miss ko sila. Kinuha ko rin ang isang anak ng pinsang ko na si Myla para meron akong kasama sa bahay at pinag-aral ko rin siya sa kolehiyo. After kong mapatapos ng pag-aaral ng mga kapatid ko ay naisip ko na yun na ang oras para pagbigyan ko naman ang sarili ko. Yung sarili ko naman ang maging priority ko. Sinubukan ko makipag-date ulit pero palaging fail. Hindi ko makita yung lalaki na sa tingin ko ay may katangian na makakasama ko sa panghabang buhay. Sa edad ko kasi na yon ay ayoko na ng panandali ang relasyon lamang kasi hindi na ako bata. Kung papasok man ako sa isang relasyon ay gusto ko yung mapapangasawa ko na. Nadagdagan pa ang pressure ko sa pag-asawa kapag nakikita ako ng mga tita ko. Palagi nila akong tinatanong kung may boyfriend na ba ako o kung kailan ako mag-aasawa. Baka raw kung kailan 40 years old na ako ay saka ako mag-aasawa.
Kapag ganong edad daw ay baka mahirapan na akong magkaroon ng anak. Wala raw magmamana ng mga pinaghirapan ko. Gusto ko rin naman na magkaroon ng anak, Papa Dudut. Gusto ko rin magkaroon ng pamilya. Pero parang napakailab sa akin ang pagkakataon. Hindi ko pa rin makita yung lalaki na mamahalin ko at mamahalin ako. Hindi naman ako mapili pagdating sa pisikal na anyo ng isang lalaki. Kasi alam ko rin sa sarili ko na hindi naman ako kagandahan. Ang gusto ko lang ay yung makasundo ko. May stable na trabaho at kayang dalhin ang sarili niya. Si Myla ang nagturo sa akin ng paggamit ng dating app. Yun daw ang ginagamit ng mga millennials at Gen Z sa paghahanap ng jowa. May mga sinabi siya sa aking dating app na pinadownload niya sa akin. Lahat ay sinusubukan ko. May ilan din akong namit gamit ang mga app na yon pero hindi ko pa rin makita yung hinahanap ko, Papa Dudut. Dumating pa nga ang time na parang gusto ko nang sumuko. Feeling ko ay nakatadhana ako na magpaaral na lang ng mga anak ng pinsan ko at tumulong sa iba ko pang mga kamag-anak. Nakakaramdam na rin ako ng inggit sa mga kaklase ko noong high school. At iba kong kaibigan kapag nakikita ko ang post nila sa social media na kasama nila ang mga anak at asawa nila o kaya ay ikinakasal sila. Pero kahit medyo nawala na ako ng pag-asa, ay hindi pa rin ako tumigil sa pagdarasal sa Diyos na sana ay ibigay na niya sa akin ang lalaking nakalaan para sa akin. Gusto ko na rin kasing magkaroon ng asawa at anak. Alam ko sa sarili ko na handa na akong bumuo ng isang pamilya. Mas lalo pa nga akong na-pressure nang ipakilala ni Myla sa akin ang boyfriend niya. Hindi naman ako tumutol sa pagkakaroon niya ng boyfriend dahil hindi rin tutol ang mga magulang niya. Sinabihan ko na lamang si Myla na sana ay alam niya ang limitasyon niya. Pabiro ko pang sinabi sa kanya na huwag niya akong uunahan na mabuntis kasi sasabunutan ko siya. Nangako naman sa akin si Myla na hindi siya magpapabuntis dahil ako ang inspirasyon niya. Gusto niya raw na makapagtapos ng college at magkaroon ng magandang trabaho kagaya ko, Papa Dudut. Tapos siya naman ang tutulong sa pamilya niya. Ilang beses na umuwi ako sa bahay ng mga magulang ko ay nandoon ang tita ko na mahilig magtanong sa nangyayari sa buhay ko. Kung alam ko lang na nasa bahay siya, hindi na sana muna ako nagpunta roon. Kagaya ng palagi niyang itinatanong sa akin, ay tinanong niya ako kung meron na ba akong boyfriend. Nang sabihin kong wala pa rin ay sinabi niya na talo pa ako ng isa kong pinsang babae na mas bata sa akin kasi ikakasal na raw sa susunod na buwan. Talaga raw na napag-iiwanan ako. Ang mabuti pa raw ay mag-alagan na lamang ako ng aso at pusa kasi mukhang tatanda na akong dalaga. Pagkaalis ng tita ko na yon ay kinausap ko si mama. Sinabi ko sa kanya na sobra na akong napipressure. Sa pag-aasawa, sabi ko pa ay natatakot ako na tumanda ng walang kasama. Baka forever na akong mag-isa. Bakit ka naman tatanda ng walang kasama, anak? Nandito kami, malay mo buhay pa kami noon ng tatay mo. Isa pa nandyan ang mga kapatid mo at pamangkin. Malaki ang naitulong mo sa kanila at sigurado ako na hindi kanila pababayaan. Sabi ni mama sa akin. Pero ayoko naman pong tumandang dalaga tapos magpapaalaga sa mga pamangkin ko. Gusto ko rin po magkaroon ng sarili kong anak. Hindi para alagaan ako kundi para meron makinabang ng mga pinaghirapan ko. Turan ko. Naintindihan kita, Jody. Pero wag mong i-pressure ang sarili mo. Kung kaloob ng Diyos na makapag-asawa ka pa ay makakapag-asawa ka. Makikita mo at makikilala mo ang lalaking para sa'yo sa oras na hindi mo inaasahan. Basta huwag mo nang intindihin ang mga sinasabi ng tita mo. Alam mo naman yon, intrimitida, nakangiting wika ni mama. Kahit paano ay gumaan ang pakiramdam ko sa pakikipag-usap ko na yon sa nanay ko. Naisip ko na hindi dapat ako ma-pressure
na makapag-asawa ako. Alam ko na medyo matanda na ako sa edad ko na yon para sa isang babae. At nangyari na nga ang sinasabi ni Mama na makikilala ko ang lalaking muling magpapatibok ng puso ko sa pagkakataon at oras na hindi ko inaasahan. Sumuko na ako noon sa paggamit ng dating app. Pakiramdam ko kasi wala akong pag-asa sa ganon. Sabi ko ng time na yon ay hahayaan ko na lang ang Diyos at ang tadhana na kumilos para sa akin. Nakaka-stress din kasi ang ma-pressure Papa Dudut. Isang araw, may nag-add sa akin sa Facebook. Itatago ko na lamang sa pangalan na Echo. Ako ang klase ng tao na hindi basta-basta nag-a-accept ng friend request, lalo na at hindi ko naman kilala ng personal. Dinecline ko ang friend request niya kasi hindi ko siya kilala, Papa Dudut. Pero hindi sumuko si Echo. Nag-chat pa siya sa akin at tinanong niya kung bakit ko dinecline ang friend request niya. Alam ko sa sarili ko na wala akong obligasyon na ipaliwanag sa kanyang side ko at hinayaan ko na lamang ang chat ni Echo at hindi ko siya nireplyan. Dumating ang time na araw-araw nang nagchat-chat si Echo sa akin. Kinukumusta niya ako. Tinatanong kung ano ang ginagawa ko at kung ano-ano pa. Wala talaga akong plano na replyan si Echo pero nakulitan na ako sa kanya. Kaya ang sabi ko ay tigilan na niya ako. Kasi hindi ako interesado sa kanya. Ang akala ko ay titigil na si Echo nang sabihin ko yon pero bigla siyang nag-request ng video call. Sa inis ko ay inaccept ko yon at nakipag-video call ako sa kanya. Ang hinala ko kasi ay poser si Echo kasi gwapo ang picture niya. Pero nagulat ako nang makita ko sa video call na siya talagang nasa picture na nasa profile niya. Hindi ko alam kung bakit ako napatulala sa unang beses na nakita ko sa video call, Papa Dudut. Siguro dahil sa nagwapuhan ako sa kanya. Hindi ako sure, natawa pa nga si Echo kasi napatulala na raw ako. In-expect na raw niya kasi natatarayan ko siya. Nang may masmasan ako ay sinabi ko na tigilan na niya ako at in-end ko na lang ang call. May parte ng utak ko na nagsasabi sa akin na i-block ko na lamang si Echo pero hindi ko alam kung bakit hindi ko ginawa. Ilang araw na tumigil ang pag-chat ni Echo sa akin. Nagtataka ko kung bakit parang hinahanap ko ang chat niya. Yung tipong hindi kumpleto ang araw ko kapag wala akong chat na natatanggap mula sa kanya. Hanggang sa inesto ko ang profile ni Echo. Nakita ko ang mga shared post niya tungkol sa mga taong napipressure dahil sa tanong ng mga kamag-anak niya. Doon ko naramdaman na baka pinagdadaanan ni Echo ang mga pinagdadaanan ko sa iba kong kamag-anak, Papa Dudut. Sinulit ko na rin ang pagtingin ko sa profile ni Echo. Inesto ko na siya ng sobra, Papa Dudut. Nalaman ko na isa siyang mechanical engineer at matanda lang ako sa kanya ng 1 taon. Pati nga ang zodiac sign niya ay nalaman ko na. Sinearch ko pa nga kung compatible kami at may kilig akong naramdaman. Nang may result na lumabas na compatible ang zodiac sign naming dalawa ni Echo. Nang time na yon ay hindi ako nagkaroon ng hinala na baka sinadya ni Echo na araw-araw siyang nagchat-chat tapos ay bigla na lang siyang tumigil. Pero kung sinadya man niya yon ay naging effective yon para sa akin para hanap-hanapin ang chat niya at siya na nga mismo. Hindi na siya nawawala sa isip ko. Hindi na siya maalis sa isipan ko. Dumating na ako sa point na natutokso na akong i-chat siya para mangumusta. Pero pinipigilan ko na lamang ang sarili ko. Hanggang isang umaga pagising ko ay nagulat ako nang makareceive ulit ako ng friend request kay Echo. Ewan ko pero naka-feel ako ng saya sa maliit na bahay na yon. Nakita ko na kakasend lang ni Echo ng friend request sa akin. Hindi ko muna yon in-accept kasi baka isipin niya na atat akong i-accept yon. Kahit yun naman talaga ang totoo. Naginarte pa ako at pinalipas ko pa ang 2 araw bago ko in-accept
ang friend request ni Echo. Tuwang-tuwa siya noon, Papa Dudut, at nag-chat siya kasi ang akala niya ay i-decline ko ulit ang friend request niya. Hanggang sa nag-open si Echo sa akin at ang sabi niya ay napipressure siya sa buhay niya dahil sa halos lahat ng tao ay gusto na siyang mag-asawa kasi hindi na raw siya bata. Nakaka-relate ako sa sitwasyon ni Echo kaya pinayuhan ko siya na huwag niyang hayaan na ma-pressure siya. Ang sabi ko pa ay mag-asawa siya kapag gusto niya at handa na siya. Yun na nga ang simula ng pagkakaibigan namin ni Echo. Araw-araw na kaming nagkaka-chat at kung minsan ay video call. Ang sarap lang sa pakiramdam na may isang tao na nakakaintindi sa mga sinasabi ko at mga hinaing ko sa buhay. Naging magaan agad ang loob ko kay Echo kahit na hindi pa kami nagkikita ng personal. Akala ko nga ay hanggang doon lang kami pero nagulat ako. Nang paglabas ko sa work ay nakaabang si Echo sa akin sa labas. Yun na nga ang unang beses na nagkita kami at inaya pa niya akong mag-dinner. Inilibre pa niya ako ng time na yon at aaminin ko na may kakaiba akong naramdaman ng unang beses ko siyang nakita, Papa Dudut. Alam ko sa sarili ko na gusto ko na si Echo. Nasundan pa ng ilang beses ang pagkikita namin ni Echo at sa tuwing lumalabas kami ay hindi niya ako hinahayaan na magbayad sa mga kinakain namin. Siya raw ang lalaki kaya siya ang dapat na magbayad. Sa paglipas nga ng mga buwan ay mas lalong lumalim ang pagtingin ko kay Echo. Kaya naman abot langit ang kilig at tuwa ko nang ligawan na niya ako, Papa Dudut. Dahil sa may feelings na ako kay Echo ng time na yon ay hindi ko na pinatagal ang panliligaw niya. Siguro 1 month lang niya akong niligawan at sinagot ko na siya. Nang maging kami ni Echo ay inisip ko na sana ay hindi ako nagkamali sa pagpili sa kanya. Ipinagdasal ko na sana ay siya na ang lalaking makakasama ko habang buhay. Nakikita ko kasi sa kanya ang mga katangian ng isang lalaki na hinahanap ko sa aking mapapangasawa. Sweet siya, soft-spoken, responsable at may stable na trabaho. Sa second month rin namin ni Echo ay pinakilala ko na siya sa pamilya ko. Naramdaman ko naman na boto ang buong pamilya ko kay Echo para sa akin, Papa Dudut. Siguro'y nakita at naramdaman din nila na mabuting tao si Echo kagaya ng nakita ko sa kanya. Dahil sa napakilala ko na si Echo sa family ko ay umasa ako na ipakikilala na rin ako ni Echo sa pamilya niya. Naghintay ako na ayain niya ako sa bahay nila. Pero lumipas na nga ang ilang buwan ay parang naghintay lamang ako sa wala. Hanggang sa ako na mismo ang nag-open noon kay Echo. Han, kailan mo pala ako ipapakilala sa family mo? Gusto ko rin kasi silang makilala. Ang sabi ko kay Echo habang nagdi-dinner kami sa isang restaurant. Magiging totoo ko sa iyo, Han. Actually, malayo ang loob ko sa family ko. Isa sila sa mga nami-pressure sa akin na mag-asawa na kahit na hindi pa ako ready. Sa ngayon, wag muna. We're not in good terms. Sagot pa ni Echo. Ganun ba? Okay lang. Naintindihan ko pero sana ay maging okay na kayo ng family mo. At the end of the day ay pamilya mo sila. Hindi maganda na meron kayong tampuhan o hindi pagkakaunawaan. Ang payo ko. Huwag ka mag-alala. One of these days ay ipapakilala kita sa amin. Ang sabi pa ni Echo. Nalungkot ako nang malaman ko na hindi okay si Echo at ang pamilya niya, Papa Dudut. Noong ko lang din yun nalaman at hindi niya sinabi yon sa akin noong bago pa lamang kami. Siguro hindi pa siya ready o hindi siya komportable ang pag-usapan yon. Pero umasa pa rin ako na magiging maayos sila ng family niya. Kaya lang ibis na maayos yon ay parang mas lalong lumala ang hindi nila pagkakaunawaan. Napansin ko kasi na sa tuwing nakikita kami ni Echo ay parang ang laki ng problema niya. Palabiro siya pero hindi na siya nagpapatawa. Naramdaman ko na meron siyang pinagdadaanan at baka kailangan ko lang magtanong sa kanya para malaman ko yon. Naglakas loob akong magtanong kay Echo kung meron ba siyang problema at doon niya sinabi sa akin na nagkaroon sila ng matinding pagtatalo ng mga magulang niya.
Ayon kay Eko ay malaking parte ng sinasahod niya ang napupunta sa pagtulong niya sa kanyang pamilya. Nalaman daw niya na pinangsusugal lang pala ng nanay niya ang perang inaabot niya rito. Nagalit si Eko nang malaman yon kasi hindi biro ang pagod niya sa pagtatrabaho para lang kumita ng pera, tapos malalaman niya na sa ganong bagay lang yon ginagamit ng nanay niya. Nang magalit siya sa nanay niya ay nakisali na ang tatay ni Eko at pinagsabihan siya na wala siyang karapatan. Napagsalitaan ng ganon ang nanay niya. Umalis na pala ako sa bahay namin, Han. Nagbo-boarding house muna ako ngayon. Ayokong umuwi muna sa amin. Gusto ko na ma-realize nila na may halaga ako sa kanila, ang sabi pa ni Eko. Tama yan. Magpalamig ka muna. Pero okay ka lang ba sa inuupahan mo ngayon? Nag-aalala kong tanong. Okay naman. Marami nga lang akong kasama sa kwarto na hindi ko kilala. Tugon pa ni Eko. Binisita ko si Eko sa boarding house niya at naawa ko sa lagay niya roon. Sa isang maliit na kwarto ay 6 sila na puro lalaki. Makalat at sa tingin ko ay hindi siya komportable doon. Napansin ko rin na parang matagal nang kilala ni Eko ang mga kasama niya sa kwarto dahil nagbibiruan pa sila. Taliwa sa sinabi niya na hindi pa niya kilala ang mga yon. Pero hindi doon natuon ang pansin ko kundi sa awa ko kay Eko. Sabi sa akin ni Eko, nagtitiis lang siya roon kasi mura. Kung kukuha raw siya ng kwarto na wala siyang kasama ay mas mahal yon. Baka raw kapusin na siya sa budget niya. Nag-isip ako ng way para matulungan ko si Eko, Papa Dudut. Hindi kaya ng konsensya ko na komportable ako sa bahay ko habang ang boyfriend ko ay hindi. Hanggang sa nakapag-decide ako na sa bahay ko na lamang patuloyin si Eko. Nang sabihin ko yon sa kanya ay tumanggi siya kasi baka kung ano raw ang isipin ng pamilya ko. Sinabi ko na wala namang pakialam ang pamilya ko sa mga desisyon ko sa buhay kasi kilala nila ako na magaling pagdating sa pagdidesisyon. Pinilit ko si Eko hanggang sa napapayag ko na siya sa gusto ko. Umalis na si Eko sa inuupahan niyang boarding house at lumipat na siya sa bahay ko. Nagkakilala na rin sila ni Myla. May isa pang bakanting kwarto sa bahay kaya doon ko na pinatuloy si Eko. Ang sabi ko ay hindi siya obligado na mag-share sa mga gastusin pero iginiit ni Eko na tutulong pa rin siya sa abot ng makakaya niya. Mas naging masaya naman ako kasi araw-araw ko nang nakikita si Eko, Papa Dudut. Nung una wala akong pinagsisihan sa desisyon ko na yon. Marunong ding magluto si Eko at may mga pagkakataon na ipinagluluto niya kami ni Myla. Naging magkasundo naman sila ni Myla na kinatuwa ko. Nang malaman din ng mga magulang ko na doon nakatira sa bahay si Eko ay wala naman silang naging pagtutol. Pinag-iingat lang nila ako kasi hindi ko pa raw masyadong kilala si Eko. Pero sinabi ko na huwag silang mag-alala dahil nararamdaman ko na mabuting tao si Eko at wala akong dapat na ikabahala. Isang araw ay wala akong pasok noon, ako lang mag-isa sa bahay. Nagulat ako nang dumating si Eko mula sa trabaho niya na nakabusangot ang mukha at halatang hindi maganda ang mood. Bakit ang aga mong nag-out? Mamayang gabi pa ang out mo, hindi ba? May nangyari ba? Tanong ko kay Eko. Nag-resign na ako sa trabaho ko, Han. Nagkasagutan kami ng boss ko eh. Siya naman kasi ang mali pero hindi niya matanggap. Power tripping din kasi siya. Himutok ni Eko at dinetalye niya sa akin ang nangyari. Pwede ka pang maghanap ng ibang trabaho. Tama na hindi ka dapat magstay sa ganong environment. Magaling ka naman, Han, may tiwala ako sa iyo. Pagpapalakas ko ng loob kay Eko. Sa mga sumunod na araw ay nagsimula na maghanap ng trabaho si Eko. Pero umabot na ng 1 buwan ay wala pa rin siyang nahahanap. Tinulungan ko na rin siya at nirekomenda ko siya sa mga kilala ko pero wala pa rin, Papa Dudut. Naawa na ako kay Eko kasi parang sinundan siya ng kamalasan. Isang gabi kumatok si Eko sa kwarto ko at aniya ay may gusto siyang sabihin sa akin. Mukhang wala na raw siyang swerte pagdating sa pagtatrabaho kaya ang naisip niya ay ang mag-business na lamang siya. Naging open ako sa suggestions ni Eko sa business na gusto niya.
Gusto niya raw ng food business kasi mahilig siyang magluto. Hanggang sa nagkasundo kami na silog meals business ang gawin ni Eko. Inamin ni Eko sa akin na wala siyang pera para mag-open ng ganong klase ng business. Kaya ako nang nagkusang magpahiram ng pera. Para hindi na kailangang magbayad ng pwesto ay doon muna siya nagtayo ng negosyo sa harapan ng bahay ko. Malawak naman ang space doon. Nakita ko kung gaano kapursigido si Eko kaya naisip ko na hindi ako nagsayang ng pera para suportahan ang gusto niyang gawin. Isa pa ay nangako si Eko na kapag kumikita na ang business niya ay paunti-unti niyang ibabalik ang perang nahiram niya sa akin. Sabi ko ay huwag niyang i-pressure ang sarili niya na mabayaran ako basta mag-focus muna siya sa negosyo niya. Pero naawa ko kay Eko kasi siya ang lahat ng kumikilos sa negosyo niya. Siya ang kumukuha ng order, nagluluto at nagsiserve. All around siya. Hindi naman namin siya matutulungan palagi ni Myla kasi meron din kaming kanya-kanyang ganap sa buhay. Ang sabi ko kay Eko ay maghanap kami ng makakatulong niya. Kahit isang tao pero hindi pa raw niya kayang magpasahod. Kaya pa naman daw niya. Kung ako ang masusunod ay gusto ko na ako na ang magpasahod sa kukuning tao ni Eko. Pero ayoko namang tulungan siya sa lahat at baka masanay siya na palaging umasa sa akin. Gusto ko rin naman na matuto siya sa paghihirap na pinagdadaanan niya. Naniniwala din ako sa kakayahan ni Eko ng time na yon, Papa Dudut. Naging okay ang takbo ng business ni Eko sa unang buwan. Medyo malakas. Wala kasing ganong kainan sa lugar namin kaya yun talaga ang puntahan ng mga tao. Han, pwede na ako maghanap ng taong makakatulong ko sa negosyo ko. Nahirapan na kasi ako ang sabi sa akin ni Eko. Kaya mo na bang magpasahod? Tanong ko. Kakayanin. Ang hirap din kasi na ako lahat. Baka kasi kapag hindi pa ako kumuha ng tao ay sumuko na ako. Hindi dahil sa nalugi ako kundi dahil sa pagod. Tugon pa ni Eko. Gusto mo bang tulungan kitang maghanap ng makakatulong mo? Tanong ko. Hindi na, meron na akong kausap, Han. Yung isa kong pinsa na babae, kailangan niya rin kasi ng trabaho. Nagkasundo naman kami sa magiging sweldo niya kaya okay na. Kaya lang okay lang ba na dito rin siya sa bahay mo titira? Galing pa kasi siya sa probinsya. Wala siyang matutuluyan dito. Ang sabi pa ni Eko. Napanatag ako sa kukuning tao ni Eko dahil kamag-anak niya. Alam ko na hindi siya kukuha ng tao na hindi mapagkakatiwalaan at mapapahiya siya. Kaya naman sinang-ayunan ko na lamang ang desisyon niyang yon. Ang problema nga lang ay wala nang available na kwarto para sa paparating na pinsa ni Eko pero ang sabi ni Eko ay ayos lang kahit magkasama na lamang sila sa kwarto. Dahil sa pinsan niyo ni Eko ay hindi ko yon binigyan ng mali siya kahit babae pa ang pinsan na sinasabi niya. Lalo na at sinabi sa akin ni Eko na close sila ng pinsan niyang yon, Papa Dudut. 1 week after naming mag-usap ni Eko tungkol sa bagay na yon ay dumating na sa bahay ang sinasabi niyang pinsan na si Kira. Mas bata siya kay Eko ng 2 taon. Maganda si Kira, maputi at sexy. Hindi ko alam kung bakit unang kita ko pa lamang sa kanya ay mabigat na kaagad ang loob ko sa kanya, Papa Dudut. Kahit napalangiti siya ay hindi pa rin naalis ang kakaibang pakiramdam ko sa kanya. Pero inisip ko na dapat ay bigyan ko ng chance si Kira para mas makilala ko pa siya. Baka naman kasi mali rin ako ng pakiramdam sa kanya. Ipinaliwanag na rin ni Eko kay Kira ang mga dapat niyang gawin sa store. Si Kira ang magte-take ng order at siya rin ang magsaserve noon para makapag-focus si Eko sa pagluluto o sa kitchen. Simula nang magtrabaho si Kira sa store ni Eko ay napansin ko na hindi na masyadong pagod si Eko sa gabi kapag umuwi ako. Natuwa naman ako kasi hindi na siya nakakaawang tignan. Mas nakakapagpahinga na siya. Medyo nagkakausap na rin kami ni Kira at bubbly ang personality niya. Malakas siyang magsalita at napansin ko rin na medyo sexing manamit si Kira, Papa Dudut. Sinabi ko yun kay Eko kasi nagwo-worry ako na baka mabasto si Kira habang nagtatrabaho. Lalo na at karamihan sa kumakain sa store ni Eko ay mga tricycle at jeepney driver.
Ang sabi naman ni Eko ay huwag akong mag-alala kasi kayang dalhin ni Kira ang sarili nito. Kung sakali na mabastos ito ay nandun naman siya para ipagtanggol si Kira. Nagkaroon ako ng chance na makausap si Kira ng kaming dalawa lamang. Namimili kasi noon si Eko para sa store niya, bali si Kira pala ang unang kapamilya ni Eko na nakilala ko. Kaya inisip ko na dapat ay maging close kaming dalawa. Ang naging usapan namin ni Kira ay ang family nila. Tinanong ko siya kung alam ba niya na hindi okay si Eko at ang parents nito. Naku, alam ko yan, Ate Jody. Masama kasi talagang ugali ng mama at papa ni Eko. Kahit nga ako hindi sila kasundo, ang turan pa ni Kira. Pero sana maayos pa rin nila ang hindi nila pagkakaintindihan, ang sabi ko. Ewan ko, parang ayaw ni Eko na magkaayos sila. Anyway, maiba ako, ate. May balak na ba kayong magpakasal ni Eko? Tanong pa ni Kira. Naku, wala pa. Wala pa nga kaming 1 taon, sagot ko. Kung ikaw ang tatanungin, ate, si Eko na ba ang gusto mong maging asawa? Tanong pa ni Kira. Oo naman, mabait naman siya, saka mahal ko si Eko at alam kong mahal niya rin ako, sagot ko. Ay, sure ako na mahal ka noon, ate. Kapag nga nagkwekwentuhan kami, ikaw ang bukang bibig niya. Pero alam mo ba ang mga bagay na gusto ni Eko? Ang sabi pa ni Kira. Ano? Tanong ko. Si Eko mahilig yan sa alahas, ate. Mga gold to be specific. Dati nga ang dami niyang gold na alahas. Relo, kwintas, bracelet, basta lahat. Kaya lang, naibenta na niya dati kasi nagkasakit ang mother niya. Kahit na magkagalit sila, may malasakit pa rin siya sa nanay niya. O hindi ba? Ang bait talaga ni Eko, turan pa ni Kira. Sa sinabi niyo ni Kira ay nagkaroon ako ng ideya sa bagay na magugustuhan talaga ni Eko kapag binigyan ko siya. Wala pa rin kasi akong masyadong alam tungkol kay Eko ng time na yon at alam ko na matutulungan ako ni Kira pagdating sa bagay na yon. Bago dumating ang birthday ni Eko ay naghanap ako ng nagbebenta ng mga gold accessories online. May nahanap naman akong legit na seller at ibinili ko roon si Eko ng isang bracelet at kwintas bilang birthday gift para sa kanya. Naawa kasi ako sa kanya dahil sa kwento ni Kira na nawala kay Eko ang mga bagay na gusto nito dahil sa pagkakasakit ng nanay nito. Doon ko napatunayan na talagang mabait si Eko. Kahit pa hindi sila okay ng parents niya ay hindi pa rin niya pinabayaan ang mga ito. Han, mahal ito. Hindi ka na dapat nag-abala pa, ang sabi pa ni Eko. Okay lang, nabanggit kasi sa akin ni Kira na mahilig ka sa alahas na gold. Kaya yan ang niregalo ko sa iyo, turan ko. Si Kira talaga oh. Napaka-chismosa. Pero hindi ko ito matatanggap, Han. Hindi ako sanay na nireregaluhan ako ng ganito kamahal. Tanggi pa ni Eko. Ano ka ba? Gift nga di ba? Bakit hindi mo tatanggapin? Saka birthday mo naman deserve mo rin ang mga yan. Kasi masipag ka lalo na sa business mo, ang sabi ko. Wala nang nagawa pa si Eko kundi tanggapin ang regalo ko sa kanya, Papa Dudut. Ang sabi niya sana'y last na yon na magbigay ako sa kanya ng ganong bagay. Baka raw isipin ko na kaya niya ako niligawan ay dahil sa meron akong pera. Hindi ko naman yun naisip, Papa Dudut, that time. Naramdaman ko talaga na genuine ang pagmamahal ni Eko para sa akin at hindi dahil sa kung ano ang kaya kong ibigay sa kanya. Nang makita ko na palaging suot ni Eko ang alahas na gift ko ay natuwa ko. Ang sarap pala sa pakiramdam. Na-appreciate ng taong mahal mo ang bagay na ibinigay mo sa kanya. Kaya sa tuwing monthsary namin ni Eko ay palaging alahas na gold ang regalo ko sa kanya. Tumatanggi pa rin naman si Eko pero sa huli ay wala na siyang choice kundi ang tanggapin ang mga yon. Napansin ko rin na nasira na ang cellphone ni Eko at nang sabihin ko na dapat ay palitan na niya yon, ani ni Eko ay wala pa siyang pambili kaya pagtitiisan muna niya. Cellphone ang naging anniversary gift ko kay Eko. Napakasaya ko kasi nakita ko na masaya si Eko sa niregalo ko sa kanya. Kahit nga wala na siyang ibigay sa akin ay okay na ako. Makita ko lang na masaya si Eko ay ganon na rin ako, Papa Dudut.
Sa ilang buwan na kasama namin sa bahay si Kira ay nasaksihan ko ang closeness nila ni Eko. Palagi silang magkausap at minsan ay naghaharutan pa. Hindi ko yun binigyan ng mali siya kasi nga alam ko na magpinsan silang dalawa. May mga ganon naman talaga na magpipinsan. Isang beses na nagpunta si Mama sa bahay ko ay nakita niya ang paghaharutan ni Kira at Eko. Nang makalis si Mama ay nagchat siya sa akin at inamin niya na hindi siya komportable sa pagiging close ni Kira at Eko. Tinanong pa niya kung magpinsan ba raw ang dalawa kasi parang hindi naman. Kung titignan ay para raw magkasintahan si Kira at Eko tapos ay hindi man lang daw magkamukha ang dalawa. In-explain ko na sa nanay ko na super close lang talaga si Eko at Kira at meron naman talagang magpipinsan na hindi magkamukha. Sa kabila ng mga napansin ni Mama ay hindi pa rin ako nagduda sa totoong relasyon ni Eko at Kira. Patuloy kong ginagaslight ang sarili ko na walang mali at hindi ko dapat bigyan ng kakaibang kahulugan ang pagiging close ni Eko sa pinsan niya Papa Dudut. Kinailangan ko rin na mawala sa bahay ng 3 araw dahil nagaya ang mga kaibigan ko na magpunta kami sa Palawan. Gusto ko sanang isama si Eko pero ang sabi ng mga kaibigan ko ay hindi pwede magsama ng boyfriend o ng asawa. Makalipas nga ang 3 araw na bakasyon ay bumalik na ako sa bahay at normal naman ang lahat. Nang gumabi na at nasa kwarto na ako ay kumatok si Myla at pinapasok ko siya. Meron daw siyang importanteng sasabihin sa akin. Ate, huwag ka sanang mabibigla pero nakita ko sina Kuya Eko at Kira na naghahalikan sa may kusina as in lips to lips, sumbong ni Myla sa akin. Ano? Bakit naman sila maghahalikan ng lips to lips? Magpinsan sila. Myla, baka naman nagkamali ka na ng pagkakakita mo, ang sabi ko. Hindi ate, sure ako na nakita ko. Buti nga at hindi nila ako nakita, ang sabi pa ni Myla. Hindi pa rin ako naniwala sa sinabi ni Myla, Papa Dudut. Mas naniwala ako sa sinabi ng utak ko na nagkamali lang si Myla ng tingin at baka napagkamalan lamang niya na naghahalikan sina Eko at Kira. Talagang ginagaslight ko lang ang sarili ko ng time na yon. Natakot din akong tanungin si Eko tungkol sa bagay na yon kasi baka magalit siya. At yun pa ang maging reason ng paghihiwalay namin. Pero aaminin ko, simula nang magsumbong sa akin si Myla ng ganon, ay nagkaroon na ako ng duda kina Eko at Kira, Papa Dudut. Hanggang sa isang araw ay sinampal na sa akin ang katotohanan. May paso ako noon sa trabaho, masama na ang pakiramdam ko pero pinilit ko pa rin na pumasok. Kaya lang nang nasa trabaho na ako ay hindi ko na kinaya kaya nag-undertime na ako at umuwi sa bahay. Pagdating ko sa bahay, nagtaka ako kasi nakasarado yung store ni Eko. Pagpasok ko sa bahay ay sobrang tahimik. Alam ko na may tao roon kasi hindi nakalakang main door. Papasok na sana ako ng kwarto ko nang may narinig akong mga ungol sa kwarto ni Kira at Eko. Pakiramdam ko ay nasa isang teleserye ako ng sandaling yon. Papa Dudut, nanginginig akong nagpunta sa kwarto ni Eko at nang buksan ko ang pinto ay huling-huli ko sina Eko at Kira na nagtatalik. Walang mga saplot. Nagulat silang dalawa at napaiyak na ako at tinanong ko kung bakit nila yon ginagawa kasi magpinsan sila. Hindi na nakatiis si Kira. Pagod na raw siyang magpanggap kaya umamin na siya sa akin na hindi talaga sila magpinsan ni Eko. Siya raw ang totoong girlfriend ni Eko at matagal na sila. Sinadya daw talaga ni Eko na jowain ako para perahan kasi alam nilang dalawa na meron akong pera. Sa galit ko sa kanila ay pinalayas ko sila ng bahay ko sa araw na yon. Hindi ako makapaniwala na kahit matalino ako, nung nag-aaral ako ay magagawa ko pa ring magpaloko. Doon ko na-realize na nagsasabi ng totoo si Myla at tama ang hinala ni Mama tungkol kina Eko at Kira. Hindi rin ako makapaniwala na may tao pa na talaga na kayang manloko ng kapwa para sa pera ng ganon level, Papa Dudut. Sinubukan pa akong i-chat ni Eko para magpaliwanag.
Pero hindi ko na pinaniwalaan ang lahat ng sinabi niya. Paano ko pa siya paniniwalaan? Sa simula pa lang pala ay niloloko na niya ako. Binako na lang si Echo sa lahat ng social media at pati sa personal number ko para hindi niya ako magambala. Hindi ko na rin binawi ang mga ibinigay ko sa kanya at hindi ko na rin siya siningil sa mga utang niya. Mas pinili ko kasi na putulin na lamang ang ugnayan ko sa kanya ng panghabang buhay. Masakit para sa akin ang nangyari, Papa Dudut, kasi minahal ko talaga si Echo. Umasa ako na siya nang makakasama ko habang buhay pero nagkamali pala ako. Totoo nga na nakakabulag ang sobrang pagmamahal. Kahit sinasampal ka na ng katotohanan ay magbubulag-bulagan at magiging tanga ka. Kaya ngayon ay natroma na akong pumasok sa isang relasyon. Para bang mas gusto ko na lamang maging single habang buhay dahil sa naranasan ko kay Echo. Pero kahit paano ay nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos kasi alam ko na siya ang gumawa ng way para mahuli ko sina Echo at Kira kasi kung hindi ko sila nahuli, malamang hanggang ngayon ay pinapaikot pa rin nila ako sa palad nila. At kung may panibagong pag-ibig na darating sa akin, magiging matalino na ako. Sisiguraduhin kong hindi na mauulit ang masakit at traumatic na pangyayari na yon. Lubos na nagmamahal, Jody. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lamang po kayong i-invite na mag-subscribe sa aming YouTube channel. May mga pagkakataon na kahit harap-harapan nang niloloko ang isang tao at sinasampal na sa kanya ang katotohanan, ay nagiging bulag siya dahil sa labis na pagmamahal at sa kagustuhan niyang manatili ang mahal niya sa kanya. Kapag dumating ka sa ganitong sitwasyon, matuto kang buksan ang iyong mga mata at harapin ang realidad. Hindi tama na nagbubulag-bulagan ka porket mahal mo ang isang tao. Kung mali na ang sitwasyon at niloloko ka lang ay bumitaw ka na. Oo, masakit pero mas lalo kang masasaktan. Kung lalo mong pinapatagal ang paghawak ng mahigpit sa isang relasyon na sa una pa lang ay may bahid na ng panloloko, makikita mo sa pagbitaw mo ay sasaluhin ka ng tamang tao na talagang nakalaan para sa iyo. Ang pag-ibig ay parang sugal kung saan ay pwede kang matalo at pwede ring manalo. Kailangan lang talagang lakasan ng loob kung gusto mong tumaya kahit na alam mo na pwede kang maging dihado. Dear Papa Dudut, hi sa inyo at sa mga nakikinig ngayon, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Eloisa. 31 years old at nagmamanage ng negosyong babuyan at manukan dito sa Iligan City. Matagal na rin akong nakakapakinig dito sa inyong YouTube channel. Sobrang ganda kasi talaga ng mga kwentong inyong iniere. Kaya naman nag-decide ako na sumulat din para makapagbahagi ng sarili kong kwento. Maaga akong naulila sa mga magulang ko, Papa Dudut. High school pa lamang ako ay binubuhay ko na ang sarili ko sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa mga tindahan, palengke at kung saan-saan pa. Hanggang sa makilala ko si Aldrin at maging boyfriend ko siya, Papa Dudut. Nasa tamang edad na rin naman ako noon kaya pumayag ako. Nangayain niya ako na magsama na kami sa isang bahay na parang mag-asawa. Kaya lang doon ko siya mas nakilala at nakitang pagiging mainitin ang ulo at mapanakit niya. Mabisyo din siya lalo na sa alak. At kapag nalalasing ay doon siya mas nagiging mapanakit sa akin. Sinasampal niya ako, tinutulak, pabagsak sa sahig at nagiging maras din siya pagdating sa kama. Tiniis ko ang lahat ng iyon, Papa Dudut, dahil mahal ko na talaga si Aldrin. Saka ayoko nang maging mag-isa sa buhay. Masarap pala kasi yung may kasama ka tapos ramdam mong mahal ka. Mabait din naman minsan ang partner ko basta
wag lang siyang malalasing o kaya ay matatalo sa sugal. Dahil madalas na ako ang napagbubuntungan niya ng init ng ulo niya. Ang lahat ng yon ay tinanggap at tiniis ko lang para hindi kami magkahiwalay, Papa Dudut. Eloisa, hinahanap mo raw ako, wika ni Peter nang makalapit sa akin. Regular customer ko siya ng mga ulam na tinitinda ko sa sabungan. Oo, kasi ikaw na lang yung hindi ko pa naaabutan ng order dito sa listahan ko. Teka lang nga, at iaayos ko ang order mo. Kailangan ko na rin kasing pumunta sa kabilang kanto sa may talyer para doon naman mag-deliver ng mga pagkain. Tugon ko. Ala, nawala na pala sa isip ko yan kasi ang daming pumusta sa manok ko. Hindi pa nga ako nag-aalmusal kaya sigurado ako na mauubos ko kaagad ang dala mong pagkain. Wika naman niya. Hindi ka pa nag-aalmusal? Naku, eto. Dadagdagan ko na ng puto bumbong tong order mo para mas mabusog ka, ang sabi ko. Uy, sakto. Alam mo ba na swerte raw ang malagkit na pagkain bago ang sabong? Kasi pampaakit ng panalo. Salamat, Eloisa, ang bait mo talaga. Teka, ano yan? Parang laki naman ng pasamo dyan sa dalawang braso mo. Pansin niya. Naku, wala to. Tumama lang naman to sa may kanto ng lamesa sa bahay namin. Pagsisinungaling ko. Sa akin ka pa ba naman magsisinungaling? Matagal ko nang kilala yung kinakasama mong si Aldrin. Kaya alam ko na siyang may gawa niyan. Wika ni Peter. Hindi naman niya sinasadya na matulak ako ng malakas dahil sa kalasingan niya. Yun lang yun, ang sabi ko pa. Kailan ka pa ba naman matatauhan, Eloisa? Dapat hindi mo na sinasayang ang oras mo dyan sa lasenggero na boyfriend mo. Ang dami namang iba dyan na handa kang alagaan at mahalin. Huwag kang magtiis sa taong hindi ka naman kayang ingatan at pahalagahan. May inis na wika ni Peter. Alam mo, Peter, masyado nang madrama yung sinasabi mo. Kunin mo na nga tong pagkain mo para makapag-deliver na rin ako sa kabilang kanto. O basta sa katapusan ng buwan ang bayad nito. Paalala ko sa kanya. Papadudot ng magkasama kami ni Aldrin sa isang bahay ay nagdesisyon ako na magluto na lang ng ulam at iba pang pagkain para ibenta sa mga kalapit na school, talyer o sabungan. Dahil medyo madaldal akong tao, marami kaagad akong naging suki. Nagustuhan din kasi nila ang mga tinda kong ulam na bukod sa mura na ay masarap pa. Isa nga sa mga suki ko noon ay si Peter na madalas kong nakakausap sa may sabungan kapag nagde-deliver ako ng pagkain. Mabait siya at magaang kausap. Madalas din siyang nag-aalala kapag nakakakita siya ng sugat o pasa sa balat ko. Matagal niya na rin kilala ang partner kong si Aldrin at alam niya ang tungkol sa pagiging lasinggero at mapanakit nito sa akin. Marami rin kasi kaming kapitbahay ang nakakarinig kapag sinasaktan ako ni Aldrin, Papa Dudut. Minsan nga ay sumusugod pa sila sa bahay dahil sa pag-aalala sa akin kapag masyado ng malakas ang ingay na ginagawa ng pananakit sa akin ng partner ko. Pinapayuhan na rin nila ako na hiwalayan na si Aldrin o kaya ay ipabarangay ito. Pero hindi ko yon ginawa dahil masyado ko na siyang mahal at ayoko na makulong siya. Hanggang sa mabuntis na nga ako at iyon ang nakita kong pag-asa na baka magbago na ang partner ko. Kaya lang, Papa Dudut, mas lalo lang naging malala ang pagkalangon ni Aldrin sa alak, pati ng pananakit niya sa akin, Papa Dudut. Lalo na nga nang matanggal siya sa trabaho at palagi na lang nasa bahay. Mas naging madalas ang pag-init ng ulo niya. Sa akin niya yon binubunton at talaga namang nasasaktan niya ako. At ang pananakit niya sa akin ang naging dahilan para makunan ako. Sobrang sakit para sa isang ina ang mamatayan ng anak. Kaya yon ang nagtulak para tuluyan na akong makipaghiwalay kay Aldrin. Sa pagtatapos ng relasyon namin ay naging boyfriend ko naman si Peter. Hindi nagtagal ay nagsama na rin kami sa isang bahay, Papa Dudut. Wow! Ang dami mo namang yatang biniling pagkain, mahal. Bulalas ko nang makita ko ang dalang pagkain ni Peter.
Madami talaga yan kasi may fried chicken, inihaw na bangus, dinuguan saka ang paborito mong buko salad. Wika niya. Anong okasyon ba ang meron ngayon? Parang kulang na lang magtawag ka ng kapitbahay na makikikain sa atin sa dami nitong mga binili mong pagkain. Natatawang tanong ko. Gusto ko lang naman kasing mag-celebrate kasi nanalo yung 2 manok ko sa sabong kanina. At syempre, ikaw lang ang gusto kong makasama sa pagse-celebrate na to. Tugon niya. Kaya naman pala ang siya-siya mo at may paamoy-amoy ka pa ng kilikili ko kanina. Wika ko. Kahit naman hindi ako nanalo. Ang mga manok ko gusto ko pa rin inaamoy ang maasim na kilikili mo. Tugon naman niya. Grabe ka namang asar ha. Mahal ko. Ay nako, mabuti pa yung maghain na ako habang mainit-init pa tong ulam na binili mo. Sakto kasi nakapagsaing na rin ako ng kanin kanina bago ako maglaba. Kukuha na ako ng mga plato at baso para maayos ko na tong pananghalian natin. Wika ko. Papadudot aaminin ko na nung una ay panakipbutas ko lamang talaga si Peter. Wala pa ngang 2 buwan ang nakakalipas mula nang maghiwalay kami ni Aldrin. Nang sagutin ko siya. Gusto ko lang din kasi talagang makaranas ulit ng pagmamahal mula sa isang tao at ayoko lang din talagang mapag-isa sa buhay. Kaya kaagad din akong pumayag na magsama kami sa isang bahay. Hindi naman ako nagsisisi dahil napakabait na tao ni Peter. Napakalayo niya sa ex-partner ko na si Aldrin. Sa aming 2 ni Peter ay siya talaga ang mas malambing at maasikaso. Kaya hindi nagtagal ay naramdaman ko na rin na totoong mahal ko na siya. Ni minsan kasi ay hindi niya ako sinigawan o sinaktan. Wala siyang ibang pinaramdam sa akin kung hindi puro pagmamahalang. Ang naisip ko nga noon, kaya siguro ako binigyan ng Diyos ng pagsubok nang makunan ako ng dahil sa ex-partner kong si Aldrin ay para mas mabigyan ng daan ang kwento namin ni Peter Papadudut. Napansin ko noon na iba ang pag-aalaga na ginagawa ni Peter sa mga manok niya. Hindi ko alam na grabe niya palang gastusan ang mga pagkain at vitamins na para sa mga yon. May trainer pa ang manok niya para mas maging matapang daw pagdating sa pakikipaglaban sa sabungan. Kinakausap rin niya ang mga yon na parang tao at palagi niya akong binibilinan na huwag gugutumin ang mga alaga niyang manok. Nakakatawang isipin pero parang mga anak na rin ang turing niya sa mga manok niya. Nung unay wala naman akong nakikitang problema dahil bukod sa mga manok niya at sabong ay wala siyang ibang bisyo. Nakwento niya rin Papadudot na minana niya pa ang pagiging mahilig sa manok o sabong sa namatay niyang tatay at lolo. Kinalakhan niya na raw ang pag-aalaga sa mga ito kaya hindi niya na rin nabitawan pa. Nagumpisa siya sa pag-aalaga ng sisiw at pagtaya ng maliliit na halaga sa mga sabong. Hanggang sa siya na mismo ang nagtayo ng sarili niyang breeding farm ng mga manok na pangsabong. Hindi niya na nga raw nabitawan yon dahil talaga raw Papadudot na nakakaaliw ang mga manok na inaalagaan niya. Mahal, ito na yung kape mo. Ano nga pala yung sinasabi ni Henry na racket? Saka bakit parang may narinig ako na pinag-uusapan ninyong dayaan sa sabong? Tanong ko. Wala yun. Natalo kasi yung 3 manok ko kanina. Kaya binenta ko na lang dun sa may nagkakatay ng manok. Minalas ako kaya inalok niya ako ng racket na ipanlaban ang mga mahihinang manok ko. Tapos yung mga big time na kakilala ni Henry, doon niya ipupusta sa kalaban para manalo sila. Pero may malaking balato naman daw ako kapag dihadong manok ang pinanlaban ko. Kwento niya. Nakakatakot naman niyang inalok na racket ni Henry. Naku Peter, wag na wag kang sasama sa ganyang racket ha. Mas okay na yung matalo lahat ng manok mo sa malinis na paraan. Basta hindi ka lang mandaraya. Wika ko. Hindi ko nga tinanggap, hindi ba? Saka pwede ba, wag mo ang isipin na matatalo lahat ng manok ko. Minalas lang ako kanina kaya 3 kaagad ang nalaga sa mga alaga ko. May inis na wika niya. Bakit parang nagtataas ka ng boses mo dyan? Pinapaalalahanan lang naman kita. Ay nako,
Ubusin mo na nga lang yung kape mo at magsasaing na rin ako ng kanin para sa hapunan mamaya. Napapailing na sabi ko noon. Papadudot, sa tuwing natatalo si Peter sa sabong ay nag-iiba talaga ang mood niya. Nagiging malamig ang pakikitungo niya sa akin at minsan ay napagtataasan niya rin ako ng boses. Naisip ko kahit sino naman siguro ay talagang magiging mainit ang ulo kapag natatalo sa isang laro o sugal. Lalo na kung may pera na nawala sa iyo. Kaya naman inintindi ko na lamang si Peter sa tuwing matatalo siya sa sabong. At pinapaalala ko rin sa kanya na huwag niyang tatanggapin ang alok na racket ng kaibigan niyang si Henry dahil alam ko na hindi magandang naidudulot ng pandaraya sa buhay ng isang sabungero. Kaya lang papadudot, naging sunod-sunod pa ang malas na dumating sa amin noon ni Peter. Bukod sa mga pagkatalo niya sa sabong, napesta rin ng mga alaga niyang manok at ang ilan dito ay namatay. Pati tuloy ang budget namin na para sa mga gastusin sa bahay ay naapektuhan din, kaya nagsimula kaming magipit noon sa pera. Ilang beses ko pa ring narinig noon na kinukulit siya ng kaibigan niyang si Henry na sumama sa racket nito ng pandaraya sa sabong para magkapera siya. Kristo kasi si Henry sa sabong o yung taga-kolekta ng mga pusta, kaya marami itong kakilala na malalaking tao na pumupusta ng malaking pera. Pasimple nitong sinasabihan ang mga kakilalang mayaman na tao kapag may alam itong dihadong manok na ipanlalaban. Marami na rin kasi siyang sabongero na nahikayat sa racket na yon. Yung sinasadya na ipanlaban ang mahihinang manok. Mabuti na lang talaga at marunong umiwas sa mga ganong bagay ang partner kong si Peter, Papadudot. Kaya lang isang araw nakaalalay si Peter kay Henry na umuwi sa bahay namin dahil sa sugatan niyang mukha at binti. Nang umalis si Henry ay doon na ako nag-usisa ng kung ano nga bang nangyari. Yung isang kasamahan ni Henry na si Armand na Kristo rin, na huling nagbigay ng tip doon sa isang pupusta. Sinabi niya na mahina ang manok ni Kaloy at doon pumusta sa manok ni Vincent. Ayun, may nakarinig at pinaamin siya na may sabwatang naganap sa pagitan ni Kaloy at Armand. Maraming nakaalam hanggang sa nagkagulo na. Umawat na lang ako nang makita kong nakukuyog na ang mga Kristo ng sabungan. Pero ako naman ang pinagbuntungan nila ng galit at sinimulang bugbugin. Kwento pa ni Peter. Ay na nga bang sinasabi ko eh. Wala talagang maidudulot na mabuti ang pandaraya na yan. Napapailing na wika ko. Mabuti nga't hindi nilaglag ni Armand ang mga kasama niyang Kristo na nandaraya din. Mas malaking gulo yun kapag nagkataon, ang sabi naman niya. Alam mo mahal, parang napapadalas na yata ang away dyan sa sabungan ninyo. Hindi ba nung nakaraang buwan lang may muntik ng may magsaksakan kasi dinaya raw ng referee yung isang mananabong? Tapos ngayon naman, ang mga Kristo naman ang sabungan ang nagkakagulo. Wika ko. Nagkakaroon lang naman ng problema kapag may dayang nangyayari. Wika niya. Pero hindi naman mawawala ang mandaraya sa mga ganyang sugal o sabong. Lalo na at nagkalat ang mga gahaman na tao. Mahal, baka naman pwedeng itigil mo na yung pagsasabong mo kasi parang gumugulo lang ang buhay natin dyan. Ang sabi ko pa. Alam mo namang hindi madali para sa akin na bitawan to. Lalo na at minana ko pa ang mga ito sa lolo at tatay ko. Huwag kang mag-alala. Iiwas na lang ako sa mga ganong klase ng gulo. At pangako sa iyo na hindi talaga ako mandaraya para hindi ako madamay sa kanila. Tugon naman niya. Papadudot, na realize ko na sa isang relasyon ay hindi pwedeng yung purong pagmamahal lang ang umiiral o nangingibabaw. Lalo na nga kung nagsasama na sa isang bahay ang dalawang tao na magkarelasyon. Maraming bagay ang dapat na isaalang-alang at pagtuunan ng pansin. Kasi totoo naman yung sinasabi ng iba na hindi tayo mapapakain at mabubuhay ng puro pagmamahalang. Kailangan na kumayod tayo, magtrabaho o maghanap ng kung anumang mapagkakakitaan kung gusto talaga nating tumatag ang isang relasyon. Nakita ko naman yon sa partner kong si Peter, kagaya ng nabanggit ko kanina. Bukod sa bisyo niya, na pagsasabong ay wala na akong iba pang marireklamo sa ugali niya.
dahil ni isang beses ay hindi niya ako sinaktan. Nagkataon lang talaga na magulo ang nakasanayan niyang hanap buhay at masyado niyang ginugugol ang oras at buhay niya sa pagsasabong. Kahit may iba pang paraan para kumita siya ng pera. Pero naisip ko noon na hindi ko naman siya basta na lamang iiwanan ng dahil lang sa bisyo niya, Papa Dudut. Pagkatapos ng gulo na nangyari sa sabungan kung saan ay nabugbog ang partner kong si Peter, ay nabalitaan na lang namin ang biglang pagkawala ng ibang sabungero sa lugar namin. Ang sabi ng mga kapitbahay ay bigla na lang daw hindi umuwi ng mga bahay ng pamilya nila ang ilang kaibigan ni Peter at kasamahan sa sabong. Labis na nag-alala ang pamilya ng nawawalang sabungero at kahit ako ay nag-alala din para sa partner ko. Sinabi naman ni Peter na ang nawawala raw ng mga kaibigan niya ay kilala raw na nandaraya sa sabong, kaya wala raw akong dapat na ipag-alala sa kanya. Ni minsan daw kasi ay hindi siya nandaya sa sabong, kaya malinis ang konsensya niya. At mabuti na lang daw at hindi niya tinanggap ang racket ng pandaraya na inalok sa kanya noon ng ibang kasabongero niya. Ganon pa man ay naaawa pa rin ako sa pamilya ng mga naiwan ng nawawalang sabongero. Ayoko kasing dumating ang araw na maranasan ko ang hirap at sakit na nararamdaman nila. Ayokong bigla na lang ding maglaho ang pinakamamahal kong si Peter, Papa Dudut. Tama bang narinig ko? Ibig sabihin ay ititigil mo na rin ang paglalaro mo ng sabong? Hindi makapaniwalang tanong ko. Parang gano'n na nga. Ibibenta ko na lang lahat ng mga panabong naman ako. Pati na mga nakastock na vitamins at gamit nila para pandagdag ng puhunan sa negosyo natin. Pagtango naman ni Peter. Peter, seryoso ka ba sa mga sinasabi mo? Hindi ka ba nabibigla lang? Baka kasi mamaya bigla mo ring bitawan ang negosyo ng manukan at babuyan para bumalik sa pagsasabong. Tanong ko pa at napapaluha na talaga ako. Matagal ko na itong pinag-isipan, Eloisa. Hindi ko lang talaga madalas na sinasabi sa'yo. Kasi ayoko na paasahin ka tapos hindi ko naman pala itutuloy. Pero ngayong desidido na ako na gawin to, itutuloy ko na talaga. Sa totoo lang ayoko na rin kasing madamay pa sa gulo ng mga taong nawawala ng dahil sa sabong. Ayoko mapahamak ako o ikaw na asawa ko. Wika pa niya. Baka ang ibig mong sabihin ako at ang magiging anak natin. Wika ko. Ha? Anong sabi mo, Eloisa? Magiging anak natin? Tama ba ako? Tama ba yung narinig ko? Si Peter naman ang naluluhang nagtanong. Oo, hindi ka nagkakamali, Peter. 2 buwan na akong hindi dinadatnan at bumili ako ng 2 pregnancy test kit. Ginamit ko rin yung kanina lang at parehong positive ang lumabas na resulta. Masayang tugon ko sa kanya. Papadudot nakita ko ang malaking pagbabago sa partner kong si Peter mula nang bitawan niya ang pagsasabong. Naging magana siyang kausap palagi at hindi na naging mainitin na ang kanyang ulo. Alam ko na hindi madali sa kanyang ginawa niyang desisyon. Kaya laking pasalamat ko talaga na ginawa niya yon para sa akin at sa magiging anak namin. Pakiramdam ko noon ay nagsimula ulit sa umpisa ang relasyon naming dalawa, lalo na at pareho kaming nangangapa sa negosyong babuyan at manukan na sinimula namin. Mabuti na lang at marami siyang kamag-anak na supportive sa negosyo namin kaya kahit papaano ay hindi kami masyadong nahirapan. Pareho rin kaming excited talaga sa magiging anak namin, Papa Dudut. Kasi matagal na rin namin gusto na maging isang totoong pamilya. Kaya kagad rin kaming nagpakasal sa Huwes ng taon na yon. Pagkatapos ay nasikaso na namin ang lahat para sa magiging anak namin. Check-up ko, vitamins at mga gamit ni baby kahit nasa tiyan ko pa lamang siya. Pareho rin kaming nagpakasipag sa negosyo para na rin sa future namin bilang isang masayang pamilya kasama ang aming anak. At doon ko nga nakita ang malaking pagbabago ni Peter. Iniwasan niya talaga ang lahat ng tungkol sa sabong o sugal. Nag-focus na lamang siya sa akin at sa negosyo niya. Kaya nang minsang maabutan ko siya sa bahay namin,
Sinabi ko sa kanya na pwede siyang makifiesta sa bayan at manood ng sabong doon. Nung una ay ayaw niya dahil nahihiya raw siya sa akin. Sabi ko ay ayos lang kasi manunood lang naman siya at hindi tataya sa sabong. Wala namang problema sa akin na pumunta ka doon, basta i-text mo lang ako kung anong oras ka makakauwi mamaya. Wika ko. Oo mahal, sige aalis na rin ako. Nakahain naman dito sa lamesa ang kanin at ulam. Excited na wika niya. Teka, hindi ka na ba magpapalit ng damit? Tanong ko. Hindi na, ayos na itong suot ko. Baka mahirapan pa akong sumakay ng jeep papuntang bayan. Alis na ako mahal ha. Ay teka. Wika niya kasunod ang pagyakap sa akin ng mahigpit. I love you mahal. Hintay mo na akong maghapunan mamaya kasi uuwi din naman ako kaagad. Bye mahal. I love you ulit. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo na magiging anak natin. Sobra. Nakangiting wika pa niya. Papadudot malaki ang tiwala ko kay Peter kaya hindi ko talaga siya pinagbawalan na manood ng sabong. Ayos lang din sa akin kung tumaya siya gamit ang maliit na halaga ng pera. Alam ko naman kasi na alam niya ang limitasyon niya, lalo na nga at magkakaanak na kami. Kaya hinayaan ko siya noon na makifiesta sa bayan at manood ng malaking sabong na magaganap doon. Taon-taon kasi siyang nandoon at palagi siyang masaya kapag uuwi ng bahay pagkatapos ng sabong event na yon. Kaya ako na ang nagkumbinse sa kanya na pumunta at makifiesta sa bayan. Hindi naman kasi talaga mabibitawan basta-basta ang bisyo, hindi ba papadudot? Kaya inintindi ko talaga noon si Peter at pinaramdam ko yon sa kanya. Kasi ramdam ko na ginawa niya ang lahat para hindi masira ang bisyo niya, ang relasyon naming dalawa. Kaya nga nagulat talaga ako nang mag-decide na siyang bitawan ng breeding farm ng manok niya na panabong at iba na lang ang gawing negosyo. Doon pa lang ay alam ko nang hindi ako nagkamali ng lalaking pinili na mahalin at makasama. Kaya lang papadudot, hindi pala para sa lahat ang tuloy-tuloy na kwento ng masayang pagsasamahan at pagbuo ng isang pamilya. Hindi ko alam kung pagsubok pa rin ba ito, pero pakiramdam ko ay bigla na lang nagtapos ang lahat. Noong araw kasing umalis si Peter para makifiesta sa kabilang barangay at manood ng malaking event ng sabong doon, ayun din ang huling araw na nakita ko siya. Hindi na kasi siya nakauwi ng bahay at wala na akong naging balita pa sa kanya. Nagpa-blatter ako sa barangay at police station para mahanap siya at nagtanong-tanong ako sa mga kakilala o kamag-anak niya kung alam ba nila kung nasaan ang asawa ko. Pero naging bigo lang ako. Walang sino man ang nakapagturo sa akin kung saan ko siya pwedeng makita. Nalaman ko rin papadudot na may ibang sabungero rin ang nawala na kasabay ni Peter. At kagaya ko ay bigo rin ang pamilya nila na makakuha ng impormasyon kung saan huling nakita ang nawawala naming mahal sa buhay. Para bang pinagtatakpan kung saan sila napunta. Parang ayaw ipaalam talaga kung saan sila huling nakita. Sobrang sakit para sa akin kasi kung ang dahilan ng pagkawalan ni Peter ay may kinalaman sa sabong ay bakit kailangan niya pang madamay. Binitawan niya na ang pagsasabong kaya walang dahilan para madamay siya sa gulo ng mga sabungerong nawawala. Ngayon papadudot, may 3 taon na ang nakakalipas. Wala nang huling beses kung makasama at mayakap si Peter. Alam kong parang imposible pero umaasa pa rin ako. Nabigla na lamang siyang kakatok sa pinto ng bahay namin at sasalubungin ako ng mahigpit na yakap at mga halik. Umaasa pa rin ako na may Peter pa rin na babalik sa amin ang anak ko. Pero sa pagkawala ni Peter ay doon ko mas natutunan kung paano magpakatatag at hindi umasa sa ibang tao. Kahit mag-isa ko na lang na binubuhay ang anak namin at nagmamanage ng aming manukan at babuyan, hindi ako susuko sa buhay at sa pag-asa na muli kaming mabubuo na isang masayang pamilya. Dito na po nagtatapos ang sulat ko. Lubos na gumagalang, Eloisa. Maraming salamat Eloisa sa pagsulat mo dito sa aking programa sa YouTube.
Sa kabila ng mabigat na pangyayaring ito sa buhay mo ay nagawa mo pa ring ibahagi ang iyong kwento sa ating mga kaistorya online. Sigurado ako na malaki ang aral na naiwan mo sa mga nakapakinig ng iyong kwento. Na anumang pagsubok ang dumating sa buhay natin ay dapat na manatili tayong matatag. Naniniwala kasi ako na ang pagkawala ni Peter ay parte pa rin ng pagsubok na para sa iyo. Oo, marami tayong hindi maintindihan na dahilan kung bakit may mga mabibigat na pangyayaring dumarating sa buhay natin. Isipin mo na lang na nandyan ang anak ninyo ni Peter na pwede mong gawing lakas para manatili kang matatag sa buhay. Walang kasiguraduhan kung kailan pwedeng bumalik ang asawa mo, pero dumating man ang oras na mangyari yon. Sigurado ako na magiging proud siya dahil nagawa mong palakihin bilang isang mabuting tao ang anak ninyo. Kaya dalangin ko na patuloy ka pang maging matatag sa buhay para sa sarili mo at sa anak ninyo ni Peter. Nahanap nyo na ba ang Kaistorya Horror YouTube channel? Kung hindi pa, mag-subscribe na para sa araw-araw na upload ng mga nakakatakot na kwento at minsan ay drama. Ganon din ang Gian Gianna Vlogs para sa aming weekly family vlogs. Sana po'y makapag-subscribe na kayo. Maraming salamat po.